alerto, tatak ng bayan. Ako ay si Hannah Faith Faculan at mga kasama ko sila Sarah Grace Faculan at si Rainier Borja. Ngayon, talakayin natin ang isang mahalagang issue na patuloy na kinakaharap ng ating bansa, ang kahirapan. Pag-uusap natin kung bakit ito patuloy na nararasan ng maraming sa ating at ano ang mga posibleng solusyon. Ngayon, para magsimula, ayon sa pinakuhuling survey ng Social Weather Station o SWS, mas marami na ang mga Pilipino nakakaramdam na sila ay mahirap. Tumaas ang self-rated poverty sa pinakamataas nitong atas at loob ng 21 taon. Ayon sa datos, noong Disyembre 2024, 63% o mahigit kalahati ang mga pamilyang Pilipino ang nagsabi sila ay mahirap. Tumaas mula sa 59% noong Setyembre 2024. Tinatayang umabot sa 17.4 million ang mga pamilyang nag-uulat ng pagiging mahirap noong Disyembre 2024 mula sa 16.3 million noong Setyembre 2024. Oo, at ito na ang pinamakataas na porsyento ng mga pamilyang nagsasabing mahirap mula pa noong Nobyembre 2003. Talaga ngang nagdudulot ito ng alarma tungkol sa mas malawak na kalagayan ng ating ekonomiya. At sa Biden, tumaas ang self-rated food poverty na umabot na sa 51%, isang malinaw na indikasyon ng lumalalang krisis sa mga pangunahing pangangailangan ng maraming pamilya. Ang pinamakataas na poverty rate ay sa Mindanao na umabot sa 68%, habang sa Visayas naman ay 61%. Kaya, bakit nga ba patuloy na nahihirapan ang maraming sa atin? Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay malawakang korupsyon. Dahil sa maling paggamit ng pondo ng gobernador, maraming mamamayan ang hindi nararamdaman ng mga serbisyong nararapat para sa kanila. Ang kakulangan ng pondo para sa mga pampublikong proyekto ay naging malaking hadlang sa ating pag-unlad. Kasama na rin sa mga salik ang patuloy na pagdami ng populasyon. Habang lumalaki ang bilang ng ating mga kababayan, hindi sapat ang mga trabaho at iba pang pangangailangan tulad ng pagkain, kaya tumataas ang antas ng kahirapan. Samantala, hindi rin maikakaila ang epekto ng mataas na inflation. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay naging sanhi ang higit na panghihirap, lalo na sa mga pamilyang hindi kayang sumbay sa gastos na pang-araw-araw na buhay. Bukod dito, patuloy ang pagtaas ng unemployment at underemployment. Marami pa rin ang walang trabaho at ang mga may trabaho naman ay hindi sapat ang kita upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan. Hindi rin mawawala ang malaking agwat sa ekonomiya habang ilan ay patuloy na umaasenso. Marami pa rin ang hindi nakikinabang sa paglago ng ekonomiya, kaya't marami sa atin ang nananatiling nasa laylayan ng lipunan. Dahil sa mga isyong ito, nakikita natin ang mga epekto ng kahirapan tulad ng malnutrisyon at mga health issues. Maraming kabataan ang hindi nakapag-aral dahil sa kakulangan ng resources at nawawala ang kanilang pagkakataon na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Isa pa sa mga seryosong apekto ng kahirapan ay mga pagtaas ng mga krimen. Dahil sa matinding pangangailangan, napipilitan pumasok sa mga illegal na gawin tulad ng pagnanakaw at human trafficking. Ang mga magulang na wala sapat na kita ay nahihirapan din tugunan ang pangangailangan na kanilang mga anak. Kaya't marami sa kanila ang nagiging biktima ng malnutrisyon at hindi magandang kalusugan. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga hakbang ng maaari nating gawin upang matulungan ang mga pamilya na nahihirapan at bigyan sila ng pag-asa para mas magandang kinabukasan. Bumalik tayo sa mga findings ng survey, particular sa artikulong Poverty, Employment in PH Unpacking the Contradiction ni Ryan James Liu, kung saan tinalakay na may magka-contradictory na datos tungkol sa kahirapan at kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Sa huling survey noong Disyembre 2024, tumaas ang self-rated poverty sa 63% na siyang pinakamataas na naitala mula pa noong November 2003. Samantalang, sa kabilang banda, ang unemployment rate ayon sa Philippine Statistic Authority o PSA ay bumagsak sa 3.2% noong Nobyembre 2024.
Makikita na may malaking agwat sa mga numerong ito at nangangailangan ito ng masusing pagsusuri at pag-unawa. Bakit nga ba may ganitong pagkakaiba? Ano ang sanhi ng mataas na self-rated poverty kahit na mababa ang unemployment rate? Ang mga tanong na ito ay kailangan nating mas pagtuunan ng pansin. At naisip pa ba Tim, na ang kahirapan ay mas ramdam sa mga kanayunan? Kahit na tumataas ang bilang ng urban poverty, ito ay dahil sa kakulangan ng trabaho at edukasyon sa mga lugar na ito. Kasama na rito ang diskriminasyon na nagpapababa ng pagkakataon ng mga tao na maipakita ang kanilang kakayanan. Habang lumalago ang teknolohiya, maaaring palitan ang mga manggagawang mababa ang sahod na nagdudulot ng mas malaking problema sa kanila. Mahirap nang makahanap ng trabaho sa gitna ng matinding kompetisyon. Ang talakayan sa Radyo Alerto tungkol sa kahirapan sa Pilipinas ay may malaking epekto sa kamalayan ng mga mamamayan. Ang kahirapan sa bansa ay dulot ng kawalan ng trabaho, mababang sahod, kakulangan sa edukasyon at korupsyon. Sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga sanhi nito, mas malinaw na mauunawaan kung paano ito nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Mahalagang ang ganitong usapan upang mabigay ang kaalaman ang publiko tungkol sa mga posibleng solusyon. Kailangan magtulungan ang gobyerno, mga negosyo at mamayang sa pagbubuti ng edukasyon, pagsuporta sa maliit na negosyo at pagbibigay ng makatarungan sahod. Maaari rin tayong tumulong sa simpleng paraan tulad ng pagtangkilik sa lokal ng produkto, pagbabahagi ng tamang impormasyon, at pagsuporta sa mga programang lumalaban sa kahirapan. Sa pagkakaisa at sa pagsisikap, maaari rin natin mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang lahat. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Radyo Alerto Tatak ng Bayan, ito po si Hannah Falculan, Sarah Falculan, At si Rainiel Borja nagpapaalam.